Alright guys, good evening, good morning, or whatever time niyo po pinapanood tong video na ito na na-share sa inyo. I would like to welcome you, and on this video, pag-usapan po natin ang SASUL, Let's DYOR, or do your own research. Papakita ko lang po sa inyo kung saan nyo po pwedeng pag-aralan itong SASUL. No? So, this is just about 10 to 15 minutes video. This is Edwin Ramos, a crypto enthusiast, and I just want to share the first-hand information kung saan ko nakikita yung mga first-hand information, no, na I highly suggest silipin nyo din before making your decision if you're gonna participate on whatever project na meron sa SASUL. Alright, so now, before we start, disclaimer lang, kung ano man po makibabanggit ko dito ay all for your reference only. Sabi ko nga, always do your own research. Papakita ko lang sa inyo kung saan nyo makikita yung mga first-hand information. Alright, so we are going to review SASUL from their platform for first-hand information. Dahil usually, yung mga assuming, nag-rely lang kayo sa sinabi ko, that's just second-hand information na, no? So, I highly suggest laging kayong kukuha ng information first-hand kung saan nyo doon sa mga official website nila or official documents na provided ng project. Now, unang pupuntahan natin is papakita ko sa iyo yung sa inyo, yung sasul.com, yan yung project website. And of course, yung docs.sasul for technical related data. Tandaan nyo po itong mga website na ito. Yung explorer.sasul.com, ito yung nodes and transaction data. Yung artifriends.com, ito yung SASUL developer website, kung sino nag-develop ng SASUL blockchain. And yung soulabs.io, yan yung SASUL first mover company. Siya naman ang nagde-develop ng mga projects or the ecosystem use cases ng SASUL blockchain. And of course, yung /x.com, ito ay isang launchpad of SASUL projects. Ano ba ang launchpad? Ang launchpad po ay dito inilo-launch yung mga projects or dito ginagawa yung accumulation, pag nag-pre-sale, funding of mga projects na gagawin sa sasul.com or SASUL blockchain. And yung white paper /x.com, nandyan yung makikita yung documents about the launchpad, ano? And of course, yung SASUL Mania, kung saan dito natin makikita yung dito tayo pwedeng mag-participate, mag-purchase ng cloud mining subscription if you would like to accumulate SL coin for 1.5 years. So, always do your own research, no? Puntahan nyo itong mga website na ito, pati kailang mga community, yung Telegram nila, yung Discord channel nila, participate sa kanilang community. You can ask questions and monitor their updates dun po sa mga social media nila. Alright, so let's go to the website. Ito yung sasul.com. So dito sa sasul.com ay yung kanilang homepage. Dito ko lang nakita na isang blockchain project ay nag-claim na they are the third generation blockchain, no? So, pinagmamalaki talagang last na they are third generation. Bakit po? There must be something na kailangan na kaya nilang i-prove na sila yung third generation blockchain. Kasi pag nag-research kayo online ng third generation blockchain, makikita nyo na may mga articles na third generation blockchain sila. Pero pag pinuntahan nyo dun sa kanilang website, hindi naman nila kiniklaim na third generation blockchain sila. So dito po, makikita natin talaga sa website nila is kinlaim nila na they are the third generation. Bakit? Na ito, and who else is there beside coin selling scammers? The standard of dividing generation is not speed or technological improvement, but the dissemination of new value in the market. As the third blockchain, generation block, SASUL creates new value called universal computer. Just for your information po, si first generation na is decentralization ang new value na in-offer niya sa market, and si Ethereum naman na consider the second generation yung smart contract or ang kanyang in-offer na new value. Kay
third generation is universal computer. Dito po sa ilalim, mababasa kung ano ba itong sinasabi nilang universal computer, no? Then, punta po tayo sa developers. Dito natin makikita yung documentations or developer guide. Kung kayo ay isang developer, paano mag-deploy ng projects sa SASL blockchain, and even node installation. Kaya mapapansin nyo po, napakabilis ng pagdami ng nodes dahil meron talagang instruction dito sa kanila kung paano ka mag-operate ng node, paano mo i-connect ang computer mo na para maging node or para mag-mine, no? So nandyan yung installation preparation, and of course yung mga programs na kailangan mong i-install at paano mo i-operate, no? Nandyan lahat, paano i-troubleshoot. Kaya if you are a programmer at may kakayanan ka, pwede mong aralin, mag-install ka ng software sa inyong computer at mag-run ng nodes. Kaya nga po, right now, there are 33,000 nodes na ang operating globally. Dahil kahit sino pwede. Kaya tayo naman walang alam sa pag-operate nito, kaya doon na lang tayo sa cloud mining, no? Na binigyan tayo ng chance na makapag-mine without special skills. Kasi kailangan ng special skills and of course, investment sa mga machine. And ito naman yung artifriends.com. Puntahan po muna natin yung Explorer, no? Block Explorer, yung explorer.sasul, kung saan sinasabi sa blockchain na makikita lahat ng transaction transparently. Dito po yan sa Explorer nakikita. Lahat ng blockchain ay may Explorer na tinatawag. Doon natin makikita lahat ng transaction. Itong Explorer ng Sasul will have a new version kasi limited pa yung functionalities nito, no? Kukunti pa lang yung functionalities. But dito makikita na natin yung latest block, latest resource blocks, latest transaction. So makikita natin yung date, time, and the hash code. So pag titingnan natin sa hash code na ito, yung transaction, makikita natin kung ano yung transaction na naganap. Alright? So, kung anong wallet ang nag-transact, there's no data. So, failed transaction yan. So, anyway, dito din natin makikita yung number of nodes, no? So, dito sa Sasul blockchain, makikita nyo yung kung nasaan yung mga nodes or mga miners. So, makikita natin globally, distributed talaga siya, no? And there are 33,000 miners na. So, again, punta tayo sa ating Artifriends website or artifriends.com. Ito yung website ng Artifriends na company na nag-develop ng Sasul. So, makikita natin dito sa timeline nila. Ito yung CEO, si Mr. Lee Jung-woo, no? Korean genius na nag-develop. So, kailan na-develop? Nandito yung timeline nila, kailan sila nag-start. Alright, so medyo mabagal yung history. This is the footsteps of Artifriends since 2016. So baba tayo. So ayan, 2016 na-establish ang Artifriends, and yung goal nila is magkaroon ng 800,000 nodes, no? Yan po yung realistic goals nila. And noong 2016 na-establish yung Artifriends company, and 2017 nag-start yung Sasul project. So nandyan, madami sila mga other projects, involvement, no? Kasi IT company sila, software and development company. And by 2022, May, yung chain mainnet open. So yung sinasabi nga natin, yung Genesis is noong May 2022. Alright, so yan po yung Artifriends na website wherein napakarami pa po sanang information na gusto ko sana ipakita sa inyo, but I highly suggest puntahan nyo po itong website na ito. And lastly, yung website naman is Solabs. Ito yung company naman na nagde-develop ng mga projects, ng mga use cases sa Sasul blockchain, using blockchain. So, yan si Solab. So, they have a mutual agreement, understanding, and investment si Solab sa Artifriends. So, they are blood brother. Kumbaga, ang Artifriends at Solabs, they are partner in building the ecosystem ng within the Sasul. So, makikita nyo po si Artifriends, ang focus lang ng Artifriends is to develop the Sasul blockchain. Enhance pa ito, perfect pa yung technology
Si Solabs naman is to create the business surrounding SASOL, yung mga kanyang mga use cases. Of course, yung unang use cases nito, makikita natin dito, yung leadership, partnership, yung mga projects. So, isa sa project nila, yung cloud mining, which is dito tayo involved, na kung saan minamarket natin yung kanilang cloud mining through sa isang company pa rin ang nagmamanage. Yung cloud mining nila, making coin mining possible without special skills. So, yan po yung dito tayo sa mining subscription. Okay? So, at least nakita nyo po, itong mining subscription ay ang Solabs ang nag-initiate and operated by SASOL Mania, no? Na kung saan siya ang nag-retail ng cloud mining ni SASOL, ni Solabs. Now, ito naman launchpad na kahapon lang, dahil right now is January 17. So, January 16, nangyari yung first ICO, yung nilaunch yung launchpad, laying the foundation for early SASOL ecosystem. So, magsisimula of course sa launchpad kung saan nilo-launch yung mga project, and makita po natin dito yung Wallet Siga, Layer 2, Crypto Game Solution. So, yan po yung mga uses or businesses surrounding SASOL ang ni-develop ng Solabs. So, puntahan natin yung /x.com launchpad mismo, kung saan ni-launch yung unang first ICO or initial coin offering ng SL Coin kahapon, no? So, makikita natin, close agad. Yan, sold out within yung 1 million. Nag-offer sila sa first round ng 1 million SL Coin ng price is 1 SL is to 1 USDT. Ang total benta nila within 2 hours ay 100,000 USDT. Sold out agad, no? So, yung iba nag-participate, madami pong nag-participate, gusto mag-participate, kaya lang sold out agad. So, yan po yung /x or launchpad. And makikita po natin dito sa support, I highly suggest basahin nyo ito para mas maintindihan nyo ano ang launchpad at yung paper nila, no? Or the white paper ng /, nandito po yung documents sila ng /, ano si /, and dito may gusto akong pakita sa inyo yung mga tokenomics, and nandyan po lahat, partnership, yung roadmap, service diversification, market approach. Dito sa market approach, dito natin makikita yung mga projects na ilo-launch sa launchpad. Dito, the project scheduled to participate in the /launchpad event, no? So, yung SASOL, ayan, yung first round, nangyari na. Yung Zigap wallet or the SIG token, magkakaroon din ng pre-sale dan. Yung SLU token, ano ang SLU token? Yan yung / token. Meron pa slow one. So, napakaraming mga project naka-line up para i-launch dito sa launchpad o sa /x.com, no? So, siya yung launchpad. Kaya nga po launchpad, dito nagkakaroon ng ICO or pre-sale na mga crypto project within SASOL blockchain. Para sa SASOL blockchain lang po ito, no? So, yan po yung ating /x, and I highly suggest puntahan din nyo yung community, yung kanilang Telegram. Right now, there are 9,779 members. Yan, pwede kayo mag-participate dito sa kanilang chat. Yung sa announcement naman nila, channel, makikita natin yan. Announcement lao, in just 3 hours, sold out yung kahapon na, in fact, wala pang 3 hours dahil naka-monitor tayo, 2 hours and 15 minutes lang yan. Yung tech support, pwede tayong magtanong dito about SASOL, and everything na about SASOL is you can do your own research, no? So, puntahan nyo lang po yung website na ating sinare sa inyo. I highly suggest, bigyan nyo ng time, aralin nyo, because this is something na pwede nating magamit to improve our generation or para po magbago ang buhay po natin. Kung napag-iwanan po tayo before ni Bitcoin na first generation at ni Ethereum na second generation, wag po tayong papayag na maiwan ng third generation blockchain. Alright, so this is Edwin Ramos saying thank you and God bless.